Wow! Ang ganda ng huli nila. Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. And today samahan niyo po kami sa isa namang panibagong adventure na binalikan namin yung area kung saan tayo nakahuli ng 7 pirasong kingmac sa aming pong dayo kasama ang Lure Spear Fishing and ang Palawan Spiro na si Patrick Hong. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! Adventure to. Tungol mga kaibigan, no? Dalawang tungol. Oh, lamig kayo. Kayo, kao mo na. Paringkamot mo. At para naman sa ating susunod na katanungan, ano ang Tagalog ng strawberry? Sa mga adventure, at sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Almusal po tayo, tinapay, tsaka kape. Again, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, tiwala, pagtangkilik at pagsama sa lahat po nating mga adventure na ginagawa. To God be the glory for all the support na binibigyan niyo po sa amin at pagtitiwala sa mga adventure na amin po patuloy na ginagawa. And today ay mamana ulit kami. Kakabalik ko lang dito sa isla. And kasama natin si Kuya at syempre si Native Channel. Yo, Native Channel, what's up? Morning mga adventure. Yun. At medyo mahangin ng konti, pero try namin pumunta dun sa area kung saan tayo nakahuli ng mga kingmac sa nga. At si Kuya ay sweeper pa rin kasi wala pa siyang pang-take ng video underwater. So again, tabayanan niyo po ang mga nalalapit pang mga adventure na gagawin natin. May collaboration na naman tayo, especially sa malayong area, kaya let's go! Maaga kami nag-umpisa mga ka-adventure pero tinanghali ng alis at along the way po papunta sa aming area ay nagkakape at nag-aalmusal kami dahil hindi nga kami mag-aalmusal ng heavy, gawa nga po ng mag-dive sa umaga at malayo-layo ang amin pong binyahe bago po namin narating ang lugar ng nga at medyo against yung amin pong pagpunta dahil po maalon at mahangin. Yan mga adventure, we're here! Nga Island. Wala na tayong bisita, kaya kami na lang muna, adventure lang muna gamit natin. Yan, si Kuya, si Native. At let's go! Excited! Tara mga adventure, let's go! Kahit malayo ang aming spot na pupuntahan mga adventure ay nagpursige kami dahil na-check namin sa Windy app na merong magandang panahon sa umaga. Medyo lalakas ng konti sa hapon pero ganun pa man, medyo mabilis naman yung ating bangka na gamit, si J Adventure at tatlo lang kami. At this time si Kuya ay sweeper ulit kaya hindi kami nagpapigil. At ito kung mapapansin po ninyo, napakarami pa rin ng mga bait fish. At nagsagawa tayo ng ating unang pagsisid dahil nakita tayo ng ating unang isdang nakita para sa araw na ito. Hindi nga lang natira. Sayang. Hindi ganoon kalinaw at medyo may kalayuan mga ka-adventure itong tanigi na naman, kingmac ang ating pong unang isdang nakita para sa araw na ito. Hindi nga lang natin natira. At sa unahan ng konti ay nag-dive down na naman ako dahil may nakita akong 2 kingmac mga ka-adventure. At alam nyo bang sobrang dami ng kingmac na nakita namin ng mga panahong ito. At grupo-grupo sila, 3, 4, but this time ay 2. At binaba ko kagad at hindi natin pinansin yung nasa kaliwa dahil malayo na ng konti. At chinase na natin itong nasa kanan. And when I finally met the distance dahil napakalaki nito, ay ayan, nakatira tayo. At pagmasdan nyo po ang nangyari, lalo na sa aking buya. Napaka powerful swimmer talaga itong mga pelagic na kung tawagin ay kingmac mga ka-adventure. Native! Ke! Hey! Are! Habang hinahayaan ko siyang lumangoy mga ka-adventure ay hinawakan ko na lang po yung buya na nasa ganun ay hindi niya dalahin sa malalim na area. At dahil malapit lang sa Native Channel sa akin
ay agaran niya akong napansin na tumatawag ako sa kanya at humingi ng saklolo second shot para ma-secure yung ating unang isda para sa araw na ito. At si kuya ay nasa di kalayuan ng konti dahil kailangan niya pong maging steady sa isang lugar o mag-anchor dahil inaanod siya dahil sa hangin, alon at agos na meron sa area. Kaya ayan, papalapit na si Native Channel at sinasabihan niya ako na hilain mo at pag malapit na bago natin isi-secure yung isda mo. Bago ko natira ang King Mac na ito mga ka-adventure ay dinaanan na siya ng 3 pirasong King Mac din, kaya lang hindi niya po natira dahil may kalaliman ng konti. Ang isa sa mga reason, sabi ni kuya, bakit daw nasa mas malalim na area ang mga King Mac, almost bottom na mga ka-adventure dahil po low tide ng mga panahong ito. At tinanghali na kami ng dating, gawa nga po ng malayo po ang aming biyahe. At siguro ay busog na ang mga King Mac na nakapag-hunt na sila, kaya nasa almost bottom part na po sila. Unlike nung nakahuli tayo ng 5 sa isang araw ay nasa 7 to 8 meters lang. Pagkaraan ng ilang minuto mga ka-adventure ay hindi na masyadong nang lalaban itong King Mac dahil napagod na sa sobrang puwersa ng kanya pong paglangoy. Isa rin doon sa kagandahan kung bakit meron tayong mahabang bungee na yun po yung naglalaro, nagbabounce back na feeling ng isda na lumalangoy siya pero bumabalik-balik lang pala. At ayan, palapit na ng palapit yung isda at ready na rin si Native Channel para i-secure yung ating first fish of the day, King Mac mga ka-adventure. King Mac! Naghala King Mac eh! Mag-appear sana ako kay Native Channel, kaya lang hindi siya nakatingin, kaya sa ulo na lang bago fist bump. Laka King Mac! Fine shot galing First time na nakatama ni Native Channel ng King Mac at ang ganda ng pagkakatama. Stone shot. Pagkaraan ng ilang minuto mga ka-adventure after ko nakapagpahinga ay may nakita akong yellowtail trevally at ni-chase down ko ito ng konti. Napaaga lang mga ka-adventure yung aking pong chase down sa kanya dahil yung time na nag-slow down na siya ay pawala na ako ng hangin. At pagtingin ko po sa right side, ayan, another tangigi, kaya lang wala na akong hangin, sayang. Dahil papunta sa malalim at pasalungat sa agos yung King Mac mga ka-adventure, hindi ako lumayo at nagantay lang dito sa area. At pagkaraan ng ilang minuto, may nakita na naman tayong King Mac, and this time ay naisagawa natin ang pagtira. At ito ang ating naging pangalawang isda para sa araw na ito. At kagaya ng mga naunang tira natin mga ka-adventure, ay nakita ko na tumago sa kabilang side at nag-lock yung flopper, kaya confident ako na hindi makakawalang isdang to. At hindi siya ganun kalaki, kaya hindi ganun ka-powerful unlike ng naunang King Mac natin.
Again mga ka-adventure, lahat naman tayo mga ispiro ay may kanya-kanyang pamamaraan kung paano tayo mag-hunt ng isda. And ako po ay dive bomb lang talaga aking ginagawa dito sa King Mac. Pero kapag maagos po ay inuunahan ko siya sa direction kung saan siya papunta. At bago ko isinasagawa yung pagsisid at chinichesa ng konti bago po natin isinasagawa ang pagtira. Pero yung mga panahong ito ay napaka advisable sana, lalo na para doon sa mga idolo nating malalalim sumisid na nakakapag-ambush within 20 to 30 meters ang lalim at nakapag-stay ng mga 2 minuto underwater na talagang makakarami talaga na sila nito dahil nung pagkakataon talagang ito mga ka-adventure ay sobrang dami ng King Mac. Pero yun nga, nasa bottom part halos sila, wala sa surface. Kaya para sa akin ang advice para makahuli ng King Mac ay magbaon ng maraming hangin at sapat na lakas na nasa ganun ay may sagawa ang pag-dive at pag-chase ng bahagya bago may sagawa ang pagtira. Hindi pa man ako tumatawag kay kuya pero napansin niya na kagad na nakatira ako dahil nakita niya yung ating pong buya ay nakatuwad at mabilis yung takbo. Kaya lumapit na kagad siya sa atin. Pero bago siya lumapit ay pinuntahan niya muna si Native Channel. Sayang, may ganyan ako, titirahin dapat. Naubos ako ng hangin, tapos yung King Mac sumalubong sa akin, wala ako hangin. Angat ako sa taas. Buti pag pahinga, maya maya may bumalik. Kaya nakatira. Lord, let's go! And right after nung pag-abot ko ng isda mga ka-adventure, hindi pa ako fully recovered. 3 King Mac ang nasa ibaba ko lang po at palangoy-langoy lang sila. Hindi ko naisagawa ang pagtira. And sa unahan ng konti naman ay 2 African Pampano naman. Na-try ko itong habulin ngunit hindi pa talaga ako totally recovered. Kaya paalala natin lagi sa lahat na no fish worth our life. At wag nating madaliin ang mga bagay. Isda lang yan. No, marami pang pagkakataon at oras kung kailan tayo makakahuli ng isda na para sa atin. Dahil ang isdang yan or ang blessing na yan kung para sa atin ay talagang specific na para sa atin on that very day. Kahit lahat naman tayo ay may kanya-kanyang mga biyaya na nakalaan sa araw-araw. And again, no fish worth our life. Dive safe always mga adventure. Pakatugad to. Medyo napagod na kami mga ka-adventure gawa nga ng palaki na ng palaki yung mga alon at lumalakas na yung agos. Kaya kailangan naming sumampa muna sa bangka at mag-start kung saan kami nag-start ulit at magpapahatid kami ng bangka. Kaya isa talaga sa napaka-advisable na pag-hunt mga ka-adventure is dapat merong naiwan din sa bangka. Taga-secure, taga-tingin sa amin at sweeper, especially maghahatid kung saan namin gustong pumunta at pipick upin na lang kami pag nasa baba na. At ayan mga ka-adventure, may parating palang unos kaya lumalaki yung alon at lumalakas yung hangin. Kung titignan natin sa ilalim ng dagat ay napakapayapa lang na parang wala nangyari, pero sa itaas pala ay naghalburoto na. Magpatuot niya ito. Yan, nagabot na ito sa tumoy. Okay na ta. Ha?
Sinabi ko kay kuya na lalawin lang kami paayon kung saan papunta ang Agos, at pagdating sa pinakadulo ay magpa-pick up na kami, and dahan-dahan na rin kaming babiyahe pabalik sa isla dahil sumasama na talaga ang panahon. At another dive ang ating pong ginawa. Nakatingin ako sa right side dahil may dalawang malaguno dyan, pero nag-focus ako dito sa dogtooth tuna. Kaya lang nung paglapit ko sa kanya at pag-squidhan natin yung sign ko sa kamay ay hindi siya lumapit. Buti na lang ay pag-turn ko sa right side, ayan, sobrang lapit na nung dalawang jobfish. Kaya pinili ko na yung mas malaki at isinagawa ang pagtira. At this time mga ka-adventure, hindi na kami masyado nag-focus sa mga territorial na isda dahil sa paligid sa malalaking bato ay napakarami po ng mga coral trout at lipty or mga sweet lips naming nakita. Pero nag-focus kami ni Native Channel ay dito lang muna sa pelagic dahil active ng mga panahon ito. At sa susunod na pagbalik, baka hanapin na lang namin yung mga territorial na uri ng isda. At dahil napansin ko na hindi umaalis yung kasamang jobfish nung aking natira, ay hinayaan ko lang po itong lumangoy-langoy sa baba. At agara namang nag-dive down si Native Channel para subukang tirahin yung kasamang hindi umaalis. At finally, hindi nga umalis at naisagawa ni Native Channel ang pagtira. Kaya ayan, nahuli namin yung dalawa. Isa sa advantage ng merong dive buddy na kapag may mga kasama ang isda at ayaw umalis ng kasama ay talagang mababawasan pa dahil nga malapit lang at pwedeng magsagawa kagad ng pagtira. This time nakaharap na si Native Channel kaya nakapag fist bump na ako sa kanya. Wow! Pagkatapos i-secure ng isda ay nagsagawa ng panibagong pagsisid at ito ang ating naging huling sisid para sa araw na ito mga ka-adventure. And after this dive ay nag-decide na rin kami na umuwi na dahil nga sumasama na ang panahon. At nitry ko itong habulin, King Mac mga ka-adventure. Napakalapit na sana ng distansya, kaya lang nag-alangan ako sa pagtira. Hindi ko pa talaga feeling na makakatagos sa kabilang side yung flapper, kaya hindi ko na isagawa ang pagtira. Gigil na gigil si Native Channel dahil nakikita niya bakit ayaw pang tirahin ni Joy, ang lapit na niyan. Pero wala, nag-alangan tayo. Kaya nung pagkakita ko na lumayo na yung isda ay uminto ako at si Native Channel naman ang nagsubok mag-chase down pero hindi niya rin po natira. Kaya that's it for today. At unload na ng pana and babiyahe pa ng mga 2 oras muli bago marating ang isla ng Kanipo dahil nga ang sama na ng panahon. Malayo, maalon, masama ang panahon pero napaka worth naman ng amin pong pagpasyal or pagpunta dito sa spot kung saan tayo nakahuli ng maraming tangigi. Okay. Sino siya katanaw? Naray tangigi. Ang sininyo mo yun. Jeep pangana na. Barog ka? Ano lang. Ito pala ang pinakamalaking King Mac na nahuli ko dito sa spot dahil last time nung kasama natin si Sisid ay inabot lang ng 9.4 kg ang King Mac, ngunit itong isa ay inabot po siya ng 10.4. At ayon po sa mga experts and legends na ang malalaking King Mac ay mostly nag-iisa. Pero kapag marami ay mga sambanayon or tag 6 to 7 kilos lang each. Yan mga adventure, uwi na. Sa atin na ating mga kasama dahil magsusutok ka naman tayong King Mac. Yo! Yes sir! Let's go! Let's G! Thank you Lord! At along the way ay ayan, ready na si Native Channel para matulog. Ang sabi niya ay alon ka lang, matutulog ako. Sobrang laking bagay talaga ni Joy Adventure na bangka natin dahil nga
iba-iba yung mga area na napupuntahan natin, at lalong-lalo na kapag umuwi po ako ng puerto na nagpapahatid sa Dipnay or merong bagay na agad na pupuntahan sa Coron, ay meron tayong sariling gamit na ating nagagamit. Kaya maraming salamat dun sa mga ginamit ng Panginoon para i-provide ang sasakyan pandagat natin. Ang sarap ng tulog ni Native Channel. Simula pag alis mga ka-adventure ay nandito na siya sa malapit na sa kanipo nagising, kaya gulat na gulat siya. Sana all. Payapa na ang dagat dito sa may harap ng isla, pero sa kabilang side nito ay maalon pa rin. At eto na nga, malapit na po kaming makabalik. Kwarta. Okay. Okay. Oh. Sutokin na naman mga ka-TV. Sukokil. Sutokin. Tutukel. Matik. Daw. Anong huli nyo? Tangingi. Secret. Wow! Ang ganda ng huli nila. Tangigi. Tutukel. Sukokil. Yun. Natupad ang pangarap niya. Laking tangigi. Wow, mga ayaw kay pa naisan binlan na na. Oh, sige. Tuwang-tuwang lang. Nandito na kami sa aming patimbangan ng kanilang tangigi. O tangigi. Lista day. Katungkel. Ayan. Okay. Ayan. 14. Shutoke lang usa. Bawa mo. Yan ang talatito. Tangingi day 14. Tawag mo ka. Pwede na. 150 ra? Sa una 160 to? Itong 31 no? Basig na sila oversized ga. Jis naman kapin. Okay, makuan. Putol-putol. At ang aming kinita ay binawasan lang po namin ng pangkrudo at syempre ating kapatid po, dahil ito yung nakasanayan namin gawin na ang isda ko ay isda namin lahat. Ang isda nila ay isda ko rin. Ulan. Ila kalami ni Aron. Ay ako puntang nakila pa dai ka ma, bigon man ka. Na, ante, na may bagong kusinero na. Shout out. Shout out na ako. Kugihan kaya mo kusinero din ako na. Oh. Kaya pimadaghiwa o. Ginayaran ni. Ito ang paborito ni Chairman o. Ulo ng tangingi. Ayan, take over mode muna sa vlog si Mama at si Chairman. Sabor. Lamig kayo to. Mamaya. Abangan na lang natin mamaya. Tapos, siyempre, hindi natin makalimutan yung paboritong Chairman o. Tungol. Tungol. Grabe. Kaya samahan niyo kami mamaya mga ka-adventure ha. Magkain tayo ng kinilaw, inihaw, sinigang. Yan, ano yan, Chairman? Siyempre. Anyhow. Inihaw na tangigi yan. Wow. Tapos ito ang panghalo ng kinilaw. Kalamansi. Ito naman ay pang prito. Ito ang pangkilaw. Ayan. Abangan na lang natin mamaya.
Sinigang sa Tagalog sa ato, Bisaya, tinuwa man. Kinilaw lang. Sila. Ang usa ka ya. Time to eat! Mga ka-adventure, let's go! Oy, ang inihaw. Ang sinugba. Kinilaw, sinabaw. Diyan ka ro. Padol tayo, ano yan? Ito naman ang paborito ni Chairman Tongol. Mga ka-adventure, si JP po, pinsan ko, taga Kalo, San Jose, Negros Oriental. Ayan. Ito na naman. Shoutout. Shoutout, Ting. Garang ko ah. Ito na sinday, adto ra mo sa Tangi inihaw. Tiyan ang tingin dire. Mutilaw mis niloto sa among kusinirong bagong import na. Birahi ang tongo. Magandang hapon mga ka-adventure kasi itong tanghalian namin Hapon na. siguradong late talaga ang tanghalian namin kasi Nagantay. hinintay ba natin si Joy. Ito na nga, dumating siya kaganina mag alas 2. O ngayon, nakahuli na ng 2 tangigi, may kawayaron pa 2 guno-guno. At ito, sistensyahan na natin mga ka-adventure to. Tungol mga ka-adventure, no? 2 tungol. Oh, lami kayo. Kayo kao mo na. Paringkamot mo. Dami kayo. Sir. Uy. Lapit ka sa layo mo sa ulam. Lapit na. Palapit sa ulam. Dabi kita. Ikaw dapat kung magkuron tarawa. Kadit. Palayo mo ka, kinilaw. Daraping, may muling ko dia. Kaya para maka-video siya. Kinilaw. Murag tapag gamay ang ko na. Kinilaw ah. Si Kuan ba? Si Okay na. Si Lorop ba? O na ipakita ang unang Kuan. Lorop. Shoutout, Lorop. Na may sinugbang Kuan tangigi. Oy, wala na. Nahukas na tangigi, oh. Dami kayo. Kakay ba siya? Dami na yung sakailan nila. Sino yung tamas kuron? Ako yan. Oh. Paibuga to si Boy Ukok. O si Kuan. Talk of girl. Ukok girl. Ang magpalit. Oh, ito pala. Pagsurahan kay kapakapakan mo. Yunis, mulit. Kaya ka na Yunis. Let's balik na Pero nagkakita ko. Nining og kinilaw. Kapahan. Wala ko tila. Ayaw. Wala ko tinuwa. Sugat yun eh. Gold mga ka-adventure. Thank you Lord sa napakasarap na biyaya. Sugod biti glory. Tama. And mga adventure, so bago po tayo magtapos ay dumako muna tayo sa ating pong shoutout sa ating first mention, kaya lang wala pong name, user lang, kaya andito po ang pangalan niya. And sa ating pong top 5, sila Adventures with Hermie, taga Bukana ako, Calvin Malingbayan, Jeffrey Varona, and si Kevin Asombrado. And sa ating pong unang nakasagot sa ating pong tanong na si Miss Arlene, auditor ng Saudi Arabia. And then advance happy birthday po kay Lance Francis Binayan ng Baguio City na magdara sa kanyang kaarawan ngayong October 11. And happy birthday kay Kuya Jovit from Christopher Barceles, and shoutout din Pastor Steve Ilasin. At shoutout din po natin si Mr. Salonga ng Pampanga, Cristian Tampongok, Jimbo Dumon, Joey Kabatik, Pajak ni Ian, EDRTV, HyperX, Kakashi ng Sorsogon, It's Me Buds ng Batangas, Ronald Fernandez, Roland Largo ng Davao, Miss Emma Gokong, Vincent Espinosa, Richie Bislig, MMC, Kuriba family ng Bohol, Sherwin Rick Bello ng Cebu, Roel Junior Dahan, Boyet Uberes ng Tokyo, Japan, Dave Fernandez, Ray Perez, Victor Tadeo, Arnold Castillo ng Cebu, Kim Sherwin ng Iligan, Manny Ray Tabagura or Tabugara, Astoria and Sades family, Jonathan De La Cruz ng Batangas, Masculados 143 TV ng Cavite, AJ Olivar, Elmer Espiritu, RJ Lambuson ng CDO, kay Miss Andre Salboro, yan, shout out to Miss Andre, Idol Terso Manulat Laurio, and Tinoranda ng Canada, Larry Santi, Miss Anonymous, Miss May Stakyo ng Harabas, Solid Harabas, Hong Kong chapter, Miss Christine ng Qatar, Miss Jessica Vista,
Miss Monet Paras, Miss Mimi Manaloto, Miss Oliva Mendoza, Miss Glenda Bancho, Miss Elisa Gomez, Miss Venus and Joel Borilla ng Oceanside, California, Miss Edna Ofelia and Tito Luis. Kaya by Roel Balabo, by Ramin Farenas and Farenas family. Kaya Doc Stephanie Ferrer, Miss Juliet Cucumber, Albic DC28 and California Friends. Shoutout sa inyong tananda, bay. Miss Alin Tandog ng Hong Kong, Jules Madrid. Kaya Master Ray Dubibar, Master Rich, Ricarte Caniete ng Olongapo, Elijon Cales, Michael Urong, Bember de la Cruz ng Davao del Sur, Angela Borse, Angie Miranda, Marwin Mosico, Joselito Revilla, and John Spiro ng Liloy Sambuanga, CJ Arellano, RG Masday, Mami Nida Rafael and Agit family ng Midsayap, North Cotabato, Rovi John Kalata ng Apari, Cagayan, Kanotski TV official ng Bicol, JR Bersaba ng Cainta Rizal, Puake family ng Sambuanga, Sibugay, JR Silagan, Boy Ilonggo TV, Jesse Aranjuez ng Parañaque, Ramon Dretada ng Negros, Arlan Gepana ng Quezon, Cherry Galios Bislig, Kabugsay TV, Miss Teresa Lawigan, Quaton and Magbukid family, Giovanni Siega ng Sampaloc, Danlor Palpal ng Davao, Eldemar Honorio ng Apayao Province, Cazel Salboro, Irish Gondo, Noel Prudente ng Valenzuela, Real Bungo, Victor Sierra ng Taytay, Molo family ng Kataingan, Masbate, Taogama Philippines Carriedo 3 Killion Community Chapter ng San Jose del Monte, Bulacan, Judy Ann Hubiera ng Isulan, Sultan Kudarat, and Famarangco family, Hyvian and Lot Alonzo ng Bohol, Sabangan family ng San Carlos, Pangasinan, Roger Tabra, Lenny Malapit and Jason Tabra ng Batangas, Annalyn Avellano, Tom Cruz, Dong Up Hostery Vlog, Abigonia family ng San Jose, Cavite, Mark Peralta, Louis Flores, Jaspel ng Lapu-Lapu, Rodolfo Dinglasan, John Gilbert Naredo, Elia Sortillano ng San Jose Occidental, Mindoro, Batinga family ng Samar, Leo Valenzuela, Marjo Mosora, Guapo, Alia Chabilita, Ikay Diana ng Cagayan de Oro City, Real Vlogs ng Mati Davao, Wenstian Gomez, Richard Fabiliar, and si Denick Mangaong ng La Union. And sa mga hindi po natin na shoutout, we'll see you in the next adventure po.